beloved Boss Mike Cervera. Sa mahal na presidente ng Pakinggan ho natin to mga kababayan ha. Oo, kasi marami nagsasabi na lahat ng sinasabi ni Pebbles bakit parang lahat nagkatotoo at ngayon eto na naman, di ba? O ngayon, sige. Pakinggan ho ninyo si Meme Pebbles. Pasok. Sa mahal na presidente ng Pilipinas at sa aking mga kababayan, lalo na sa mga Katoliko, huwag kayong papayag na pamunuan tayo ng INC. Sila ang gumawa ng plano na ito kasama ang Sara Army, si Sara Duterte, Pulong, Baste. Sila po lahat ang gumawa ng plano na to. Parating na. So, ibig sabihin, ang sinasabi ngayon ni Meme Pebbles ay ang nagplano ay mga Duterte pa rin. 'Di ba? Kasi mga kababayan, ako hindi ako naniniwala na itong nangyari kahapon. Nangyari kahapon na medyo nagrarally-rally daw sila na mga kababayan hindi ho ganyan ang nagpapatalsik ng isang presidente. Sa mga nagsasabi na natatakot ang presidente sa ganyan, hindi ho. Ilang rally na ho yung sinamahan ko dyan sa EDSA. Hindi ho ganyang karami. Milyon ang tao ng mga sinamahan ko dyan. Di ba? Wala. Yung ganyan lang karami, wala ho mangyayari dyan. Ngayon, mga kababayan, dito tayo. Ngayon, mga kababayan, etong sinasabi ni Meme Pebbles na pinlenano daw ng kampo ni Sara Duterte, mga kapatid ni Sara Duterte, hindi naman ho malayo di ba? Hindi ho malayo dahil magbebenepisyo po si Sara. Ilang tulog na lang ho ba? 5 araw na lang mga kababayan, uumpisan na ho ang impeachment trial. Kinakabahan na ho ng matindi. Malamang ang tinggel ni Sara umuurong na ho alam naman natin na walang may sasagot Kaya ho, puro pabalbal na lang ang mga sinasabi. Saan ho kayo nakakita, nakarinig, nakapanood ng si Sara Duterte nakapagsalita ng maayos? Ni minsan wala ho Di po ba? Baka siguro, kayo may nakita pero ako wala. Ultimo na nga hong binabasa niya sa kanyang opisina na mamali-mali pa biruin ninyo, gumawa na ho ng script si Sara Duterte. Di po ba mali-mali pa rin ang sinasabi? Tapos sabay sisi sa kanyang ghostwriter, sa kanyang staff daw. Bakit nasisi mo yung staff mo? Di ba? Ang staff mo taga-sulat lang. Di ba ikaw dapat na nagbabasa. Alam mo nang mali ang binabasa mo hindi mo alam na mali ang binabasa mo siguro dahil bobo nga si Sara dahil hindi niya alam na mali na yung binabasa niya kaya mali-mali ho yung pahayag. Tapos live pa di ba? Ito na, sige pakinggan pa natin. Ang Sara Army. Nagbigay na ng hudyat si Eduardo Manalo bukas na lusubin ang Camp Aguinaldo at Camp Crame. Maraming reservists sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame na INC. Ngayon pa lang ay kunin nyo na lahat ng impormasyon sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame ng mga INC na naka-ready na rin lumaban sa paglusob bukas ng Sara Army at INC. May mga lalaban na mga militar na miyembro ng INC. Militar na miyembro ng INC. Ulitin ko lang, liwanagin ko lang muna mga kababayan. Ako bilang individual, may sariling isip, may sariling damdamin, at may sariling pagtingin, Mga kababayan, hindi ho lahat din ng mga nakikita ko, hindi rin ho lahat ng mga naririnig ko, at hindi rin ho lahat ng mga pahayag ng kahit na sino, basta-basta na lang ho ako maniniwala. Ano po?
Nililiwanag ko lang ho yan. Oo. Gusto ko lang hong mabigay ng aking opinion dito sa sinasabi na ito. Okay ha? Nililiwanag ko yun ha. Hindi ho tayo bias dahil kaibigan natin si Meme Pebbles, yan na po yun. Aayunan na ho natin na, tama yan lahat. Mangyayari lahat ho yan. Hindi ho. Okay, sige, tuloy. Bukas, lulusob sila sa Malacanang pagkatapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at sa Camp Crame. Didiretso sila sa Malacanang para gawin uli yung nangyari sa kay Apo Lakay noong 1986. Tandaan nyo, bukas lulusob sila sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Pagtapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at Camp Crame, didiretso silang lahat sa Malacanang para pababain ang presidente. May iwasan pa to kung tutulong ang mga Pilipino. Huwag niyong hayaan pamunuan tayo ng mga Duterte at higit sa lahat, huwag niyong papayagan na pamunuan tayo ng kulto ng INC. Mga Katoliko, bumangon, lumaban. Huwag kayong matakot, kaya pa natin yan. Alam nyo mga kababayan ko, akin lang opinion, huwag natin na gawin na para bang Katoliko versus INC. Huwag ho Medyo yung mga ganong mga pananaw. Para sa akin lang po, mga kababayan, hindi ho makakatulong yun Yung parang i-gaslight natin, Katoliko kontra INC. Bakit hindi natin gawin Bakit ang itulak natin hindi ho yung pagkakabahabahagi? Ang itulak natin, dialogo, mag-usap-usap tayo sa gitna. Kung saan tayo magkakatagpo, ganun, mga kababayan. Baka naman pwede. Kaysa ho yung parang antingin na lang ng INC sa mga Katoliko, masama. Ang mga Katoliko tingin sa INC, masama. Baka nakakalimutan nyo, nasa isang bansa tayo at pare-pares tayong mga Pilipino. Di po ba? So doon natin gawin, mag-usap, dialogo. Dahil ako'y naniniwala, lahat po ng hindi pagkakaunawaan, nadadaan po talaga sa maayos na usapan. Dialogo ang solusyon ng lahat. Hindi ho kaguluhan. Di ba? Di ba? Kayo naman, may kanya-kanya ring mga pananaw at opinion na ayoko rin naman hong saklawan. Di po ba? Tuloy. Langaw lang sila. Yan ang plano nila. Chururut tusok, Eduardo. Kung ilalabas si Ka Angel, wala kang magagawa. Isipin nyo lahat mga kababayan. Pinakulong niya ang kanyang kapatid. Pinakulong nila si Ka Angel. Pero hindi nila pinagtanggol. Samantalang si Marcoleta na sampid lang sa relihiyon at kulto nila, pinagtanggol nila. Yan ang kulto. Ipagtanggol mo si Marcoleta na hindi nyo kapamilya at hayaan nyong makulong si Ka Angel. Huwag nyo akong pinaglololoko. Yan ang plano nila. Parating na ang Sara Army. Hulihin nyo si Pocky, si Fillmore, si De Leon at lahat ng retired militaries dahil lahat sila ay nagplano na pabagsakin ang presidente at babuyin ang Pilipinas. Kita nyo matindi itong mga paratang ni Meme Pebbles. Ako naniniwala, meron yan na syempre nasa likuran ni Meme Pebbles. Hindi naman niya makukuha yung mga impormasyon na yan. Ako'y naniniwala na walang dumidikta sa kanya. Hindi ako naniniwala ron. 'Di ba? Di ba, Direk Freddy? Nandiyan ka ba? Kayo ho, mga kababayan, 'di ba? Kayo ho, mga kababayan. Mamaya dadating tayo sa katwiran. Maniwala kayo sa akin. Mag-ingat po kayong lahat. Nakamata po ako, nakamonitor po ako. Maraming tumutulong. Chirurut tusakbe. Ay isa pa, hindi lahat yan ay INC.
Ang iba dyan ay bayaran ni Marcoleta at ni Mike Defensor. Hala ka. Ayan na. To NBI Matibag, ikulong nyo si Mike Defensor. Ala ka. Papatunayan ko yan na bayaran niya yan yung iba. Oh. Hindi INC yung iba dyan. Nako. Hindi ganun karami pupunta ang INC. Yan. Oh. Defensor, isa kang demonyo at Yan. Marcoleta, aw, aw, aw. Oh. Che. Alam mo naman talaga malilinis sa mga sindikato naman. Paimbestigahan niyo yung costume. Alam niyo, sa totoo lang, maaring maniwala pa ako dun sa sa sinasabi ni Meme Pebbles na totoo yung mga pumunta dyan, hindi naman ho lahat Iglesia ni Cristo, Bakit? Hindi nyo ba napansin, mga kababayan, yung mga nagpuntahan dyan, yung mga epal, yung mga sila Defensor, nandiyan dyan, yung pong mga kailangan ng atensyon, yung kulang sa sa aruga, kulang ng aruga na magulang, yung hindi ho napapansin sa kanilang bahay, o yung pong pinagdamutan ng atensyon ng magulang, yung mga ganon, yung po yung mga nandoon katulad ho nito, mga kababayan, eto to yan. In support of Senator Marcoleta, baby! Kita Hindi tayo nyo. papayag. Naaresto si Senator Marcoleta dahil lamang pinamunuan niya ang investigasyon laban sa flood control mess. Wow! Kita nyo, mga kababayan, di ba? Mga baliw, paano natin masasabi ngayon na etong mga ito iglesia lang ang talagang may kagagawan. Gayong etong mga ordinaryong mga politiko na mga nangunguna sa rally ng DDS, nandiyan. Di po ba? Kaya mga kababayan, nakakapagtaka. Bakit? Kasi nga, etong mga ito, sinasamantala yung pagkakataon. Dahil hindi naman ho sila makabuo-buo ng ng rally na malaki. Kaya makikirally na lang sila. Ganon nakikisingit lagi. Ngayon, true, tama, Parang may katotohanan yung sinasabi ni Meme Pebbles na dahil kay Marcoleta, dahil nga pander ni Marcoleta, si Mike Defensor, at si Mike Defensor, ito ho yung mga tropa, mga alagad niya, ito yung malaki ilong, mga kababayan, malaki butas ng ilong, ngayon, mga kababayan, kaya ho sila nandiyan dyan. Kung makikita nyo, nandyan din si Alan Peter Cayetano. Di ba? Nandyan din ho si, Amy Marcos. Mga kababayan, nandyan dyan ho sila So, ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Di, talagang mga yan, hindi naman mga iglesia lahat. Nakalimutan yata ho nila. Ito mga ito. Itong mga nakikiepal. Yan, ito malaki ilong. Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, si Mike Defensor. Baka nakakalimutan nyo, may doktrina ang kapatiran ng INC. Pag hindi kayo nakasapi sa kanila, hindi rin kayo maliligtas. Kaya wala kayong ligtas. Tama, di ba? Pasintabi po. Pero yung po talaga naririnig natin. Pag hindi ka sumapi sa Iglesia ni Cristo, ay hindi ka maliligtas. Hindi mo maililigtas ang kaluluwa mo. Ika'y mapupunta sa dagat-dagatang apoy pa rin. Yun yung doktrina nila at nire-respeto natin yan. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, eto mga nakisali na ito. Ano nila? Ano ang mga pinaglalaban ng mga ito? Di, sumapi muna kayo kasi. Pumunta muna kayo sa pamunuan ng INC at mag-convert na kayo. Di ba? Alam niyo naman si Alan Peter Cayetano, laging gumaganon-ganon yun, mag-alaluya rin, kung si Joel Villanueva, alive, si Alan Peter Cayetano, praise the Lord, hallelujah, gumaganon-ganon, yan yun. Yes, yan ang doktrina. Kita nyo, sabi ni Emma Ordonez.
O paano maliligtas itong mga ito? Hindi naman to membro ng INC. Di wala, mga kababayan, di ba? Wala. Yan. Hindi lang ho yan. Yan yung mga nandiyan dyan sa rally-rally nila. Di ba? Ngayon, kung ang pag-uusapan natin, ito hong mga pasabog na to, Sa mahal na presidente, maaari ho yung iba ho sa sinabi ni Meme Pebbles, magkatotoo at maaari ding hindi, di ba? So, ganun lang ho yan, mga kababayan. Depende kasi yan Maaring ito opinion o maaring ito kanyang mga nasaliksik lang, hindi ho natin masabi. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.